Sa isang tahimik at liblib na lugar na kilala bilang Barrio San Marcelo, may nakatirang isang pamilya na halos buong buhay ay nakikipaglaban sa kahirapan. Ang baryong ito ay napapalibutan ng malalawak na bukirin, matatayog na puno, at mga burol na tila nagbabantay sa mga naninirahan doon. Bagamat maganda ang tanawin, hindi naging madali ang buhay para sa maraming mamamayan, lalo na para sa pamilya ni Mang Isko. Si Mang Isko ay isang masipag na magsasaka na araw-araw ay bumabangon bago pa sumikat ang araw. Kahit matanda na siya, hindi siya nagrereklamo sa hirap ng buhay. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Rosa at ang kanilang 3 anak na sina Ben, Lina at Nena. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kawayan at pawid. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-araw naman, mainit na mainit sa loob. Gayunpaman, nanatili silang magkakasama at nagtutulungan sa lahat ng pagkakataon. Araw-araw ay nagtatanim si Mang Isko ng palay at gulay sa maliit nilang lupain. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, madalas ay kaunti lamang ang kanilang naaani. Minsan ay sapat lamang iyon upang may makain sila sa loob ng ilang araw. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Darating din ang panahon na giginhawa tayo, madalas sabihin ni Mang Isko sa kanyang pamilya. Naniniwala naman ang kanyang mga anak sa mga salitang iyon. Kahit madalas silang magutom, hindi nila pinanghihinaan ng loob ang kanilang ama. Isang umaga, habang naglalakad si Ben papunta sa bukid, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang punong balete sa gilid ng baryo. Hindi niya ito kilala. Hindi rin niya ito nakitang naninirahan sa kanilang lugar. Ang matanda ay nakasuot ng lumang damit at tila pagod na pagod. Lumapit si Ben at magalang na bumati. "Magandang umaga po." Ngumiti ang matanda. "Magandang umaga rin sa iyo, iho." Napansin ni Ben na tila gutom ang matanda. Wala siyang dalang maraming pagkain, ngunit ibinigay niya ang kalahati ng kanyang baon na kamote. Nagulat ang matanda. "Sigurado ka bang ibibigay mo ito sa akin?" "Opo, maaari pa naman po akong kumain mamaya." Lalong lumawak ang ngiti ng matanda. "Napakabuti mong bata." Pagkatapos noon ay nagpasalamat ang matanda at tahimik na kumain. Nagpatuloy si Ben sa kanyang paglalakad at hindi na niya ito muling nakita nang siya'y umuwi. Nang gabing iyon, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang pamilya. "Maganda ang ginawa mo," sabi ni Aling Rosa. "Kapag may nangangailangan at kaya nating tumulong, dapat natin itong gawin," dagdag ni Mang Isko. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang hirap ng kanilang buhay. May mga pagkakataong isang beses lamang sila nakakakain sa maghapon. Minsan ay nanghuhuli sila ng isda sa sapa upang may maihain sa hapag. Sa kabila nito, hindi sila nawawalan ng kabutihan sa kapwa. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong sa bukid, tumutulong si Mang Isko kahit wala siyang hinihinging kapalit. Kapag may matandang walang kasama, pinupuntahan ni Aling Rosa upang alagaan. Dahil dito, iginagalang sila ng mga tao sa baryo. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanila. May isang mayamang negosyante sa San Marcelo na nagngangalang Don Arturo. Siya ang may pinakamalawak na lupain sa lugar. Marami siyang tauhan at ari-arian. Ngunit kilala rin siya sa pagiging sakim. Hindi niya gusto ang pamilya ni Mang Isko
dahil kahit mahirap ang mga ito, mahal sila ng mga tao. Para kay Don Arturo, dapat ay siya lamang ang pinakaginagalang sa baryo. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, narinig niya ang ilang mamamayan na pinupuri si Mang Isko. Napakabuting tao talaga ni Mang Isko. Kahit mahirap, handang tumulong. Hindi tulad ng ibang mayaman na puro sarili lang ang iniisip. Nagdilim ang mukha ni Don Arturo. Tahimik siyang umalis, ngunit nagtanim iyon ng inggit sa kanyang puso. Samantala, isang gabi habang natutulog ang pamilya ni Mang Isko, may kakaibang nangyari. May malamlam na liwanag na nagmumula sa likod ng kanilang bahay. Hindi ito nakita ng pamilya dahil mahimbing ang kanilang tulog. Sa ilalim ng isang matandang puno ng bayabas, tila may maliliit na nilalang na gumagalaw. Mabilis silang kumikilos at halos hindi makita sa dilim. Parang may hinahanap ang mga ito. Ilang sandali pa ay tumigil sila sa tapat ng kanilang bahay. Tahimik nilang minasdan ang pamilya. Pagkatapos ay tila nag-usap-usap sila bago muling naglaho sa kadiliman. Kinabukasan, nagising si Mang Isko nang mas maaga kaysa karaniwan. Lumabas siya upang tingnan ang kanyang mga tanim. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang ilang bahagi ng kanyang gulayan na dati ay halos nalalanta na ay biglang sumigla. Mas luntian ang mga dahon. Mas malalaki ang mga bunga. Parang may nag-alaga rito buong magdamag. Napakamot siya sa ulo. Himala yata ito. Tinawag niya agad ang kanyang pamilya. Pagdating nila ay nagulat din ang lahat. Wala namang ganito kahapon, sabi ni Lina. Tama ka, sagot ni Mang Isko. Hindi nila may paliwanag ang nangyari. Ngunit dahil sa pag-asang dulot nito, lalo silang nagsikap sa kanilang trabaho. Lumipas ang mga araw at mas marami pang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kanilang mga tanim ay patuloy na gumaganda. Ang mga manok na dati ay kakaunti ang itlog ay biglang naging mas produktibo. Maging ang kanilang munting bakuran ay tila mas buhay kaysa dati. Hindi ito nakaligtas sa pansin ng mga kapitbahay. Marami ang nagtaka. May ilan ding naiinggit. Ngunit para sa pamilya ni Mang Isko, isa lamang ang kanilang alam. Patuloy silang magpapasalamat sa bawat biyayang dumarating. Hindi nila alam na sa bawat gabi, may mga lihim na nilalang na nagbabantay sa kanila mula sa mga anino ng baryo San Marcelo. At ang kanilang buhay ay magsisimula nang magbago sa paraang hindi nila kailanman inakala. Pagkaraan ng mga kakaibang pangyayaring nagbigay ng pag-asa sa pamilya ni Mang Isko, naging palaisipan pa rin sa kanila kung paano biglang sumigla ang kanilang mga pananim. Araw-araw ay mas lalo nilang napapansin ang pagbabago sa kanilang maliit na bukirin. Ang mga halamang dati halos mamatay na sa tagtuyot ay muling naging luntian. Ang mga gulay na dating kakaunti ang bunga ay nagsimulang dumami. Kahit si Mang Isko na matagal nang magsasaka ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Gayunpaman, hindi niya hinayaang manaig ang labis na pagtataka. Patuloy siyang nagsikap at nagpasalamat sa bawat biyayang dumarating. Samantala, si Ben ay hindi makalimot sa matandang lalaking kanyang natulungan ilang araw na ang nakalipas. Madalas niyang maisip ang matanda, lalo na kapag napapadaan siya sa lugar kung saan niya ito unang nakita. Isang hapon, matapos ang kanyang mga gawain sa bukid,
Nagpasya siyang dumaan muli sa matandang punong balete sa gilid ng baryo. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Pagdating niya sa puno, wala siyang nakitang tao. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa paanan ng balete ay may isang maliit na sisidlang yari sa luwad. Hindi niya iyon nakita noon. Lumapit siya at sinuri ito. Mukhang luma na ang sisidlan, ngunit maayos pa rin ang pagkakagawa. Nang kanyang buksan, nakita niyang walang laman sa loob. Naguluhan siya. Sino kaya ang nag-iwan nito roon? Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likuran ng puno. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Napakunot ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Ilang sandali pa ay umuwi na rin siya, dala ang palaisipan sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan ang pamilya, ikinuwento niya ang kanyang nakita. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Pagkatapos ay nagsalita ito. Maraming kwento ang matatanda tungkol sa punong balete na iyon. Ano pong kwento? Tanong ni Nena. Matagal nang sinasabi ng mga ninuno natin na may mga nilalang daw na naninirahan sa paligid nito. Nagkatinginan ang magkakapatid. Narinig na nila ang mga ganoong kwento, ngunit hindi nila gaanong pinapansin. Mga duwende po ba? Tanong ni Lina. Bahagyang ngumiti si Mang Isko. Iyon ang sabi ng matatanda noon. Hindi na nila gaanong pinag-usapan iyon. Ngunit nanatili sa isip ni Ben ang sinabi ng kanyang ama. Kinagabihan, habang natutulog ang buong pamilya, muling nagkaroon kakaibang pangyayari sa kanilang bakuran. Mula sa dilim ng gabi ay lumitaw ang ilang maliliit na nilalang. Hindi sila karaniwang tao. Maliit ang kanilang katawan at mabilis ang kanilang pagkilos. May ilan sa kanila ang may suot na berdeng kasuotan. Mayroon ding nakasuot ng kayumangging tila gawa sa dahon. Tahimik silang gumalaw sa paligid ng bahay. Ang iba ay nagtungo sa gulayan. Ang ilan naman ay sa kulungan ng mga manok. Tila may ginagawa silang hindi maipaliwanag. Bawat halamang kanilang nahahawakan ay tila mas lalong sumisigla. Bawat puno ay tila nagiging mas malusog. Matapos ang ilang oras, bumalik silang lahat sa direksyon ng punong balete. At tulad ng dati, naglaho silang parang hangin. Kinabukasan ay muling nagulat ang pamilya. Mas marami na namang bunga ang kanilang mga tanim. Mas malalaki ang mga gulay. Mas sariwa ang kanilang paligid. Unti-unti ay nagsimula nang mapansin ito ng buong baryo. May mga kapitbahay na nagtatanong kung ano ang kanilang sikreto. Ngunit wala ring maisagot si Mang Isko. Dahil kahit siya ay hindi alam ang tunay na dahilan. Lumipas pa ang mga linggo. Dahil sa dami ng kanilang ani, nakapagbenta sila sa palengke ng mas marami kaysa dati. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakapag-uwi si Mang Isko ng sapat na pera upang bumili ng mas maraming pagkain para sa pamilya. Masaya ang lahat. Hindi man sila mayaman, unti-unti nilang nararanasan ang ginhawang matagal nilang pinangarap. Ngunit habang dumarami ang kanilang biyaya, lalong tumitindi ang inggit ni Don Arturo. Isang araw ay ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nalaman ba ninyo kung bakit biglang umuunlad ang pamilya ni Mang Isko? Wala po kaming makita, Don Arturo. Lahat ng nagtatanim sa baryo
ay nahihirapan pa rin. Pero sila ay tila sinusuwerte ng husto. Hindi natuwa si Don Arturo. Pakiramdam niya ay may itinatagong lihim ang pamilya at determinado siyang malaman yon. Samantala, isang gabi ay hindi agad nakatulog si Ben. Mainit ang panahon kaya nagpasya siyang lumabas ng bahay upang magpahangin. Tahimik ang paligid. Habang nakaupo siya sa may bakuran, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa malayo. Nanggagaling ito sa direksyon ng punong balete. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit ay mas lalo niyang nakikita ang mahiwagang ningning sa paligid ng puno. Nagtago siya sa likod ng isang malaking bato. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. May maliliit na nilalang na paikot-ikot sa puno. May dala silang maliliit na ilaw, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Tahimik silang nagtatrabaho habang may isang matandang duwende na tila namumuno sa kanila. Napatakip ng bibig si Ben sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Totoo pala ang mga kwento. Totoo pala ang mga duwende. Biglang lumingon ang matandang duwende sa kanyang direksyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napatayo si Ben sa takot. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang ang matandang nilalang. May kabaitan sa mga mata nito. Parang matagal na siyang hinihintay. At sa sandaling iyon, alam ni Ben na malapit na niyang matuklasan ang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng punong balete ng Barrio San Marcelo. Nanatiling nakatayo si Ben sa likod ng malaking bato habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya pabalik sa kanilang bahay o mananatili upang alamin ang misteryong nasa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang mga nilalang na dati naririnig lamang niya sa mga kwento ng matatanda. Ang matandang duwende ay patuloy na nakatingin sa kanya. Hindi ito nagpakita ng galit. Sa halip ay tila may kabutihang makikita sa mga mata nito. Unti-unti itong lumapit. Kasunod nito ang iba pang maliliit na duwende. Bagamat kinakabahan, hindi gumalaw si Ben. Pakiramdam niya ay wala namang masamang balak ang mga ito. Nang makarating ang matandang duwende sa kanyang harapan, magalang itong yumuko. Nagulat si Ben. Hindi niya inaasahan na siya pa ang bibigyan ng paggalang ng nilalang na matagal nang kinatatakutan sa mga alamat. Ben, mahinang wika ng matandang duwende. Lalong nagulat ang binata. Alam nito ang kanyang pangalan. Pipo, paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang matandang duwende. Matagal ka na naming kilala. Hindi agad nakapagsalita si Ben. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang lahat. Natatakot ka ba sa amin? Tanong ng matandang duwende. Umiling si Ben. Noong una po. Pero ngayon ay parang hindi naman kayo masama. Mas lumawak ang ngiti ng matandang nilalang. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili naming makaalam ng aming lihim. Tahimik na nakinig si Ben. Nais niyang maintindihan ang lahat ng nangyayari. Humakbang ang matandang duwende papunta sa paanan ng punong balete. Doon ay umupo ito sa isang nakausling ugat. Ang iba pang duwende ay pumuwesto sa paligid nito. Para silang mga tagapakinig sa isang mahalagang kwento. Maraming taon na ang nakalipas, simulang salaysay ng matandang duwende.
Ang lugar na ito ay hindi pa tinatawag na Barrio San Marcelo. Tahimik ang gabi habang nagpapatuloy ang kwento. Noon, kagubatan lamang ang makikita rito. Malinis ang mga ilog, masagana ang mga halaman, at payapa ang pamumuhay ng mga nilalang na nakatira sa paligid ng bundok. Napatingin si Ben sa paligid. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa nakaraan habang nakikinig. Isa sa mga ninuno mo ang tumulong sa aming lahi. Nagulat siya. Ako po? Oo, ang iyong mga ninuno. Ipinaliwanag ng matandang duwende na maraming dekada na ang nakalipas ay may isang mabuting magsasaka na nanirahan sa lugar. Tulad ni Mang Isko, mahirap lamang ito ngunit may mabuting puso. Isang panahon ng matinding tagtuyot ang dumating. Maraming tao ang naghirap. Maraming hayop ang namatay. Maging ang mga duwende ay naapektuhan. Marami sa kanilang tahanan ang nasira. May mga duwendeng nagkasakit. Sa panahong iyon ay may ilang tao na nagtangkang sirain ang balete upang gawing panggatong. Nanganganib ang kanilang buong pamayanan. Ngunit isang lalaki ang tumayo upang ipagtanggol ang puno. Hindi niya pinayagang putulin ito. Pinrotektahan niya ang kagubatan kahit siya mismo ay naghihirap. Ang lalaking iyon ay ninununo ni Ben. Dahil sa kabutihang ginawa nito, nangako ang mga duwende na hindi nila malilimutan ang kanyang pamilya. Kung sakaling dumating ang panahon na ang kanyang mga inapo ay mangailangan ng tulong, babayaran nila ang kabutihang iyon. Natahimik si Ben. Ngayon lamang niya narinig ang kwentong iyon. Hindi niya alam na may ganoong bahagi ng kanilang kasaysayan. At iyon po ang dahilan kung bakit ninyo kami tinutulungan. Tumango ang matandang duwende. Hindi lamang iyon, napatingin ang lahat kay Ben. Nakita rin namin ang kabutihan ng inyong pamilya. Naalala ni Ben ang matandang lalaking binigyan niya ng pagkain. Bigla siyang may naisip. Kayo po ba ang matandang nakita ko noon? Muling ngumiti ang duwende. Oo, hindi makapaniwala si Ben. Ang matandang lalaking kanyang tinulungan ay ang mismong pinuno pala ng mga duwende. Hindi niya iyon inasahan. Wala kang hinihinging kapalit noong ibinigay mo sa akin ang kalahati ng iyong pagkain. Tahimik na nakinig si Ben. Marami na kaming sinubok na tao noon. Karamihan ay nagtaboy sa amin o nagdamot ng kanilang pagkain. Tanging ikaw ang nagbigay kahit kakaunti lamang ang mayroon ka. Naramdaman ni Ben ang init ng kanyang dibdib. Hindi niya akalaing may ganoong kahalagahan ang simpleng pagtulong niya. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa kabutihan, pagpapatuloy ng matandang duwende. Kapag mabuti ang puso ng isang tao, dumarating ang biyaya sa tamang panahon. Habang nagsasalita ito, napansin ni Ben ang iba pang duwende na nakangiti. Tila masaya silang makita siya roon. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Kung ganoon po, bakit hindi ninyo ipinapakita ang sarili ninyo sa ibang tao? Biglang naging seryoso ang matandang duwende. Dahil hindi lahat ay may mabuting hangarin, tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. May mga taong sakim. May mga taong sisirain ang kalikasan para lamang yumaman. May mga taong handang manakit upang makuha ang gusto nila. Napaisip si Ben. Agad niyang naalala si Don Arturo. Parang nabasa ng matandang duwende ang kanyang isip.
Malapit nang dumating ang panahon ng pagsubok. Napakunot ang noo ni Ben. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matandang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa malayong bahagi ng baryo, kung saan matatagpuan ang malawak na lupain ni Don Arturo. May taong naghahanap sa aming lihim. Biglang kinabahan si Ben. Pakiramdam niya ay alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Kapag nalaman ng maling tao ang aming pagkakakilanlan, maaaring malagay sa panganib hindi lamang ang aming lahi, kundi maging ang inyong pamilya. Natahimik siya. Unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang pala biyaya ang dala ng lihim na ito. Kasama rin nito ang panganib. Lumapit ang matandang duwende at inilagay ang maliit nitong kamay sa braso ni Ben. Kaya kailangan namin ng iyong tulong. Ako po. Oo. Ikaw lamang ang taong mapagkakatiwalaan namin sa ngayon. Hindi alam ni Ben kung ano ang sasabihin. Isa lamang siyang simpleng binata. Wala siyang espesyal na kakayahan, ngunit may kung anong nagsasabi sa kanyang mahalaga ang papel na gagampanan niya. Poprotektahan ko po ang inyong lihim. Masayang tumango ang matandang duwende. Alam naming hindi ka mabibigo. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Ben. Bago siya umalis, may iniabot sa kanya ang matandang duwende. Isa itong maliit na batong kulay berde na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Panatilihin mo ito. Ano po ito? Isang tanda ng aming pagtitiwala. Habang nasa iyo ang batong iyan, malalaman namin kung kailangan mo ng tulong. Maingat itong tinanggap ni Ben. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad pauwi. Habang papalayo siya sa punong balete, paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng kanyang nalaman. Hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. May lihim na siyang kailangang pangalagaan. May mga kaibigang hindi nakikita ng karamihan. At may paparating na panganib na maaaring sumubok sa kanilang lahat. Samantala, sa malaking bahay ni Don Arturo, may isang tauhang bagong dating mula sa pagmamanman. Huminto ito sa harap ng kanyang amo. Don Arturo. Ano ang nalaman mo? Huminga ng malalim ang tauhan. May kakaibang nangyayari sa may punong balete. Dahan-dahang tumayo si Don Arturo. At sa unang pagkakataon, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay malapit na niyang matuklasan ang lihim na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang higit pa sa kayamanan. At iyon ang simula ng mas malaking panganib na naghihintay sa Barrio San Marcelo. Mula nang makatanggap ng ulat ang kanyang tauhan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa paligid ng punong balete, hindi na mapakali si Don Arturo. Habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang malaking bahay, paulit-ulit niyang iniisip ang mga narinig. Sa loob ng maraming taon, wala nang ibang hinangad si Don Arturo, kundi ang patuloy na pagyaman. Nasa kanya na ang pinakamalawak na lupain sa Barrio San Marcelo. Mayroon siyang mga manggagawa, mga alagang hayop at sapat na salapi upang mabili ang halos lahat ng kanyang magustuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya kontento. Para sa kanya, ang kayamanan ay hindi sapat. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya ng kapangyarihang hindi kayang pantayan ng iba. At ngayon, pakiramdam niya ay may natuklasan siyang daan upang makamit iyon. Kinabukasan ay ipinatawag niya
ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Nagtipon sila sa isang malaking silid sa loob ng kanyang bahay. Tahimik na nakinig ang mga ito habang nagsasalita ang kanilang amo. May lihim na nakatago sa punong balete. Nagkatinginan ang mga tauhan. May ilan sa kanila ang tila kinabahan. Matagal na nilang naririnig ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Marami sa mga matatanda sa baryo ang nagsasabing hindi dapat gambalain ang balete. Ngunit hindi naniniwala si Don Arturo sa mga babala. Anuman ang lihim na iyon, pagpapatuloy niya, iyon ang dahilan kung bakit biglang yumayaman ang pamilya ni Mang Isko. Wala po ba kayong iniisip na baka tsamba lamang iyon? Tanong ng isang tauhan. Napatingin si Don Arturo sa kanya. Malamig ang kanyang mga mata. Naniniwala ka ba sa tsamba? Hindi nakasagot ang tauhan. Tahimik na lamang itong yumuko. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Naglakad si Don Arturo sa gitna ng silid. At balak kong malaman kung ano iyon. Samantala, sa bahay ni Mang Isko, masaya ang buong pamilya dahil sa magandang ani na kanilang nakuha. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nakabili sila ng bagong mga kagamitan sa bahay. Hindi man mamahalin ang mga ito, malaking bagay na iyon para sa kanila. Nakatulong din sila sa ilang kapitbahay na higit pang nangangailangan. Nang malaman ito ng mga taga-baryo, lalo silang humanga sa pamilya. Ngunit si Ben ay tahimik lamang. Hindi niya sinasabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa mga duwende. Nangako siya sa matandang pinuno na iingatan niya ang kanilang lihim. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala. Naalala niya ang sinabi ng matandang duwende tungkol sa nalalapit na panganib at pakiramdam niya ay malapit na itong dumating. Nang gabing iyon, muli siyang nagtungo sa punong balete. Hindi na siya natatakot. Sa halip, pakiramdam niya ay bumibisita siya sa mga kaibigan. Pagdating niya roon, ay agad siyang sinalubong ng ilang duwende. Masaya ang mga ito na makita siya. Maya-maya ay dumating din ang matandang pinuno. May mabigat kang iniisip, sabi nito. Tumango si Ben. Pakiramdam ko po ay may masamang binabalak si Don Arturo. Hindi agad nagsalita ang matandang duwende. Tumingin ito sa kalangitan. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Nararamdaman din namin iyon. Kinabahan si Ben. Ano po ang gagawin natin? Maghihintay. Nagulat siya. Maghihintay po? Oo. May mga laban na hindi kailangang unahan. Hindi lubos na naunawaan ni Ben ang ibig sabihin nito. Ngunit alam niyang may malalim na dahilan ang matandang duwende. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nagsimula na ang plano ni Don Arturo. Ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang magmasid sa paligid ng balete gabi-gabi. Inutusan niya silang hanapin ang anumang kakaiba. Lumipas ang ilang gabi. Noong una ay wala silang nakita. Ngunit isang madaling araw, may isang tauhan na nakakita ng mumunting liwanag sa paligid ng puno. Mabilis siyang nagtago. At sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang ilan sa mga duwende. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Nang makabalik siya sa bahay ng kanyang amo, agad niyang ibinalita ang kanyang nakita. Hindi po ako nagkakamali. Maliit silang parang mga bata. At may kakaibang liwanag sa paligid nila. Napatayo si Don Arturo.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakumpirma niya ang kanyang hinala. Hindi katang-isip ang mga duwende. Totoo ang mga ito. At kung tunay ngang may kapangyarihan ang mga nilalang na iyon, gusto niya itong mapasakamay. Mula sa araw na iyon, lalo siyang naging determinado. Hindi na lamang niya gustong malaman ang lihim. Gusto niyang kontrolin ito. Nais niyang pilitin ang mga duwende na magbigay sa kanya ng kayamanan. At kung tumanggi man ang mga ito, handa siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa kanila. Hindi niya alam na habang ginagawa niya ang kanyang mga plano, may isang maliit na duwende na nakarinig ng lahat. Nakatago ito sa labas ng bintana. Tahimik itong nakinig sa bawat salitang binitiwan ni Don Arturo. Pagkatapos ay mabilis itong bumalik sa punong balete. Humahangos itong dumating sa harap ng matandang pinuno. Nalaman na niya, tahimik ang lahat ng duwende. At balak niya tayong hulihin. Naging mabigat ang hangin sa paligid. Alam nilang hindi nila maaaring balewalain ang banta. Matagal na nilang napanatili ang kapayapaan sa kanilang pamayanan. Ngunit ngayon, may isang taong handang sirain iyon dahil lamang sa kasakiman. Nang gabing iyon ay ipinatawag ng matandang pinuno si Ben. Mabilis itong nagtungo sa balete. Pagdating niya ay nakita niyang seryoso ang lahat ng duwende. Ikinuwento sa kanya ng pinuno ang kanilang nalaman, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Kung ganoon po, malapit na talaga ang panganib. Tumango ang matandang duwende. Oo. Ano po ang kailangan kong gawin? Napatingin sa kanya ang matandang pinuno. Panahon na upang malaman ng iyong pamilya ang bahagi ng katotohanan. Nagulat si Ben. Matagal niyang itinago ang lihim, ngunit ngayon ay tila wala na silang ibang pagpipilian. Ang laban na darating ay hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Tahimik na yumuko si Ben. Alam niyang tama ito. Sa unang pagkakataon mula nang matuklasan niya ang lihim ng mga duwende, naramdaman niyang ang kanilang kapayapaan ay nasa bingit ng malaking pagsubok. At sa kabilang panig ng baryo, naghahanda na si Don Arturo sa kanyang unang hakbang upang maagaw ang lihim na matagal nang binabantayan ng mga duwende ng San Marcelo. Hindi nakatulog ng maayos si Ben ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa kanyang banig, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng matandang duwende. Matagal niyang iningatan ang lihim. Matagal niyang pinangakuan ng mga duwende na walang ibang makaaalam ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit nagbago na ang sitwasyon. May banta nang nagmumula kay Don Arturo. At kung hindi kikilos ang kanilang pamilya, maaaring mapahamak hindi lamang ang mga duwende, kundi pati sila mismo. Pagsikat ng araw ay maaga siyang nagising. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid at naupo sa harap ng bahay. Maya-maya ay lumabas si Mang Isko. Napansin agad nito ang malalim na iniisip ng kanyang anak. May problema ka ba, Ben? Napatingin siya sa kanyang ama. Alam niyang hindi na niya maaaring itago pa ang lahat. May mahalaga po akong sasabihin. Napansin ni Mang Isko ang kakaibang seryosong tono ng kanyang anak. Tinawag niya sina Aling Rosa, Lina at Nena. Makalipas ang ilang minuto ay magkakasama na silang lahat sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid, tanging huni lamang ng mga ibon sa labas ang maririnig. Huminga ng malalim si Ben, at nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang tungkol sa matandang lalaki
sa ilalim ng punong balete. Ikinuwento niya kung paano niya ito binigyan ng pagkain. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga gabing nakita niya ang mga duwende. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang salaysay, lalong nagugulat ang kanyang pamilya. Akala nila noong una ay biro lamang iyon. Ngunit nang makita nila ang seryosong mukha ni Ben, napagtanto nilang nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat, ilang sandali silang natahimik. Si Lina ang unang nagsalita. Totoo ba talaga ang mga duwende? Tumango si Ben. Opo. Napatingin si Nena sa kanyang ina. Halatang nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ang lahat. Samantala, si Mang Isko ay tila may malalim na iniisip. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay nakatingin lamang siya sa sahig. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminga siya ng malalim. May naalala akong kwento ng aking lolo. Napatingin ang lahat sa kanya. Noong bata pa ako, sinabi niya sa akin na may mga nilalang daw na nagbabantay sa kalikasan sa paligid ng baryo. Nagpatuloy siya. Akala ko noon ay alamat lamang iyon. Tila hindi pala, tahimik na nakinig ang lahat. Pagkatapos ay ikinuwento ni Ben ang tungkol sa sinaunang kasunduan sa pagitan ng kanilang ninuno at ng mga duwende. Lalong namangha ang kanyang pamilya. Hindi nila alam na may ganoong bahagi ng kasaysayan ng kanilang angkan. Kung ganoon, sabi ni Aling Rosa, ang mga biyayang natatanggap natin ay mula sa kanila? Bahagi po noon, sagot ni Ben. Pero sinabi rin nila na ang kabutihan ng ating pamilya ang dahilan kung bakit nila tayo pinagkakatiwalaan. Napayuko si Mang Isko. Naramdaman niya ang matinding pasasalamat. Hindi siya mayaman, hindi siya makapangyarihan. Ngunit sapat na pala ang mabuting puso upang makagawa ng malaking pagbabago. Maya-maya ay sinabi ni Ben ang pinakamahalagang balita. Nalaman na ni Don Arturo ang tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa balete. Biglang naging seryoso ang lahat. Alam nilang hindi mabuting tao si Don Arturo. Kapag may gusto ito, ginagawa nito ang lahat upang makuha iyon. Anong balak niya? Tanong ni Aling Rosa. Gusto niyang hanapin at kontrolin ang mga duwende. Agad na nag-alala si Lina. Pwede ba niyang gawin iyon? Hindi ko po alam. Tahimik na nag-isip si Mang Isko. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang pamilya. Kung may tumulong sa atin sa panahon ng ating paghihirap, tungkulin nating tulungan din sila ngayon. Tumango ang lahat. Walang nag-atubili. Alam nilang tama ang kanilang ama. Hindi nila maaaring pabayaan ang mga duwendeng naging mabuti sa kanila. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, isinama ni Ben ang kanyang pamilya sa punong balete. Tahim silang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang papalapit sila sa puno, nararamdaman nila ang kaba at pananabik. Pagdating nila roon ay walang tao sa paligid. Ngunit ilang sandali lamang ay nagsimulang lumitaw ang maliliit na liwanag sa pagitan ng mga ugat ng balete. Isa-isa ring lumabas ang mga duwende. Napahawak si Nena sa kamay ng kanyang ina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkagulat. Sa unang pagkakataon ay nakita nila ang mga nilalang na matagal ng laman ng mga alamat. Lumapit ang matandang pinuno. Magalang itong yumuko kay Mang Isko. Agad namang gumanti ng paggalang ang magsasaka. Wala kaming sapat na salita upang pasalamatan kayo, sabi ni Mang Isko. Ngumiti ang matandang duwende.
Kayo ang dapat naming pasalamatan. Nagtaka si Mang Isko. Bakit po? Dahil nanatili kayong mabubuting tao kahit sa gitna ng kahirapan. Natahimik ang magsasaka. Minsan ay inisip niyang wala ng kabuluhan ang kanyang mga paghihirap. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang bawat kabutihan pala ay may bunga. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ng matandang duwende ang panganib na dulot ni Don Arturo. Sinabi rin nitong may mga tauhan nang nagmamatyag sa paligid. Lalong naging seryoso ang pamilya. Hindi na ito simpleng lihim lamang. Isa na itong laban para sa kabutihan, laban sa kasakiman. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagpupulong, isang maliit na duwende ang biglang dumating. Hinihingal ito. May takot sa mukha. Pinuno. Agad na napatingin ang lahat. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim ang maliit na duwende. May mga tao sa kagubatan. 3 sila. Tila may hinahanap. Nagkatinginan ang lahat. Alam nila agad kung sino ang mga iyon. Mga tauhan ni Don Arturo. Unti-unting nagdilim ang mukha ng matandang pinuno. Malinaw na nagsimula na ang unang hakbang ng kanilang kalaban. At mula sa gabing iyon, alam ng lahat na hindi na magiging payapa ang mga susunod na araw sa Barrio San Marcelo. Mabigat ang pakiramdam ng lahat matapos marinig ang balita mula sa maliit na duwending nagmamadaling dumating sa ilalim ng punong balete. Ang tahimik na gabi na dati nilang kinagigiliwan ay tila napalitan ng kaba at pangamba. Tahimik na nagmasid ang matandang pinuno sa madilim na bahagi ng kagubatan. Maging ang ibang mga duwende ay naging alerto. Alam nilang hindi na simpleng pag-uusisa lamang ang ginagawa ni Don Arturo. Nagsimula na ang kanyang paghahanap. At habang tumatagal, lalo itong magiging mapanganib. Lumapit si Mang Isko sa matandang pinuno. Ano ang maaari naming maitulong? Ngumiti ng bahagya ang matandang duwende. Ang inyong katapatan at kabutihan ay malaking tulong na. Ngunit hindi nasiyahan si Mang Isko sa sagot na iyon. Sanay siyang kumilos kapag may problema. Ayaw niyang basta na lamang maghintay habang lumalaki ang panganib. Kung may laban na darating, nais naming makatulong. Napatingin sa kanya ang matandang pinuno. Nakita nito ang katapatan sa mga mata ng magsasaka. Dahan-dahan itong tumango. Darating ang panahon na kakailanganin namin kayo. Pagkatapos noon ay pinayuhan ng mga duwende ang pamilya na mag-ingat sa mga susunod na araw. Hindi muna sila nagtagal sa balete. Tahimik silang umuwi habang iniisip ang maaaring mangyari. Kinabukasan, tila normal ang lahat sa Barrio San Marcelo. Nagbukas ang mga tindahan. Nagpunta sa bukid ang mga magsasaka. Naglaro ang mga bata sa daan. Ngunit sa likod ng karaniwang tanawin ay may nagaganap na lihim na pagmamanman. Ang mga tauhan ni Don Arturo ay palihim na nagbabantay sa paligid ng kagubatan. Araw-araw silang naghahanap ng bakas ng kakaibang nilalang. Sinusundan nila ang mga yapak na hindi nila maipaliwanag. Sinusuri nila ang bawat bahagi ng kagubatan. Ngunit wala silang matagpuang sapat na ebidensya. Lalong nainis si Don Arturo. Pakiramdam niya ay may lihim na patuloy na dumudulas sa kanyang mga kamay. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang naging desperado. At kapag desperado ang isang taong sakim, mas nagiging mapanganib siya. Isang gabi, ipinatawag niya muli ang kanyang mga tauhan. Pagod na ako sa pagmamatyag. Tahimik na nakinig ang mga ito.
Ngayong gabi, pupunta kayo sa punong balete. Nagkatinginan ang mga tauhan. May ilan na halatang natakot. Matagal na nilang naririnig ang mga babala tungkol sa lugar na iyon. Ngunit walang nangahas tumutol. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nakatago roon. Tumango ang mga tauhan. At nang sumapit ang hating gabi, tahimik silang nagtungo sa kagubatan. Samantala sa ilalim ng punong balete, abala ang mga duwende sa kanilang karaniwang gawain. May ilan na nag-aalaga ng mga halaman. May ilan na naglilinis ng paligid. Ang iba naman ay nakikipag-usap sa kanilang pinuno. Biglang napahinto ang isa sa kanila. May kakaiba itong naramdaman. Mabilis itong tumingin sa direksyon ng daan. May paparating. Hindi nagtagal ay dumating ang balita sa matandang pinuno. Narito na sila. Agad na naging seryoso ang lahat. Ngunit walang bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Parang matagal na nilang inaasahan ang sandaling ito. Maya-maya ay narating ng mga tauhan ni Don Arturo ang paligid ng balete. May dala silang mga lampara at kagamitan. Maingat silang naglakad. Tahimik ang kagubatan. Walang kakaibang tunog. Walang kakaibang liwanag. Parang ordinaryong puno lamang ang kanilang nakita. Isa sa mga tauhan ang lumapit sa malaking ugat ng balete. Tila wala namang kakaiba rito. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto, biglang umihip ang malamig na hangin. Napatingin silang lahat sa paligid. Kasunod nito ay nagsimulang kumapal ang hamog. Unti-unti nitong binalot ang buong lugar. Nabahala ang mga tauhan. Nahihirapan silang makita ang kanilang dinaraanan. Anong nangyayari? Wala akong makita. Lalong kumapal ang hamog. Maging ang liwanag ng kanilang mga lampara ay tila nilalamon ng puting ulap. Hindi nila alam na ito ang mahiwagang proteksyong nilikha ng mga duwende. Tahimik lamang na pinagmamasdan ng mga nilalang ang mga taong naliligaw sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng mataranta ang mga tauhan. Pakiramdam nila ay paikot-ikot lamang sila. Kahit saan sila pumunta, bumabalik sila sa parehong lugar. Hindi nila mahanap ang punong balete. Hindi rin nila mahanap ang daan palabas. Lumipas ang halos isang oras. Pawisan at pagod na ang mga tauhan. Sa wakas ay humupa ang hamog. Ngunit nang mawala ito, natuklasan nilang nasa gilid na sila ng baryo. Malayo sa kagubatan, hindi sila makapaniwala. Parang may puwersang nagtaboy sa kanila palabas. Agad silang bumalik sa bahay ni Don Arturo. Galit na galit ang mayamang negosyante nang marinig ang kanilang ulat. Puro kayo dahilan. May nangyari nga po talaga. Hamog lamang ang kinatatakutan ninyo. Tahimik na yumuko ang mga tauhan. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang naranasan. Ngunit alam nilang hindi iyon pangkaraniwang hamog. Samantala, sa punong balete, naging matagumpay ang unang pagtatanggol ng mga duwende. Masaya ang ilan sa kanila, ngunit hindi ang matandang pinuno. Tahimik itong nakatanaw sa malayo. Napansin iyon ni Ben. Lolo, bakit parang hindi kayo masaya? Huminga ng malalim ang matandang duwende. Ang taong sakim ay hindi basta sumusuko. Napaisip si Ben, tama po kayo. Nabigo lamang natin sila ngayong gabi. Tiyak na babalik sila. Natahimik si Ben. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Hindi titigil si Don Arturo hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto.
At sa kabilang panig ng baryo, habang nakaupo sa kanyang malaking bahay, mas lalo pang tumitibay ang kanyang desisyon. Kung hindi kaya ng kanyang mga tauhan ang gawain, siya mismo ang kikilos. Hindi na lamang niya gustong makita ang mga duwende. Gusto na niyang mahuli ang mga ito. At doon nagsimula ang mas mapanganib na bahagi ng kanyang balak. Lumipas ang ilang araw matapos mabigo ang mga tauhan ni Don Arturo sa kanilang unang pagtatangkang tuklasin ang lihim ng punong balete. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, lalo lamang naging determinado ang mayamang negosyante. Araw-araw ay nakaupo siya sa kanyang malaking bahay habang pinag-iisipan ang susunod niyang hakbang. Hindi siya sanay na nabibigo. Sa buong buhay niya, halos lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya sa pamamagitan ng pera, impluwensya o pananakot. Ngunit ngayon ay may lihim na hindi niya makuha. At iyon ang lalong nagpapasiklab sa kanyang kasakiman. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, may naisip siyang bagong plano. Hindi na niya basta pagmamatyagan ang mga duwende. Hindi na rin siya magpapadala lamang ng mga tauhan. Maghahanda siya ng bitag. Kinabukasan ay ipinatawag niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang manggagawa. Pagdating ng mga ito, inilatag niya ang kanyang plano. Gagawa tayo ng mga kulungang bakal. Nagkatinginan ang mga tauhan. Kulungan po? Tumango si Don Arturo. Maliit lamang. Sapat upang mahuli ang mga nilalang na iyon. Hindi komportable ang ilan sa kanyang mga tauhan. Bagamat hindi nila hayagang sinasabi, marami sa kanila ang naniniwala pa rin sa mga lumang kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan. Ngunit walang nangahas tumutol. Ilang araw nilang ginawa ang mga kulungan. Maliit ang bawat isa ngunit matibay. May mga patibong ding inihanda upang mailagay sa paligid ng punong balete. Habang abala si Don Arturo sa kanyang plano, wala siyang kamalay-malay na may nagmamasid sa kanya. Isang batang duwende ang palihim na nakasilip mula sa likod ng mga halaman malapit sa kanyang lupain. Nakita nito ang lahat. Mabilis itong bumalik sa punong balete upang ibalita ang nalaman. Pagdating nito ay agad nitong hinanap ang matandang pinuno. Lolo, napatingin ang lahat. Ano ang nangyari? Humihingal na nagsalita ang batang duwende. Gagawa sila ng mga bitag. Agad na naging seryoso ang mga naroroon. Maging si Ben na kasalukuyang bumibisita sa mga duwende ay nabahala. Ibig sabihin, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Tumango ang matandang pinuno. Oo, tila hindi na talaga titigil si Don Arturo. Tahimik ang lahat. Ang mga duwende ay matagal nang namuhay ng payapa. Hindi sila sanay sa ganitong uri ng panganib. Ngunit alam nilang kailangan nilang maghanda. Lumipas pa ang ilang gabi. Dumating ang oras na isinagawa ni Don Arturo ang kanyang plano. Kasama ang ilan niyang tauhan, nagtungo siya mismo sa kagubatan. Bitbit nila ang mga kulungan at patibong. Tahimik silang kumilos upang hindi mahalata. Isa-isa nilang inilagay ang mga bitag sa paligid ng balete. Pagkatapos ay nagtago sila sa malapit at naghintay. Mahaba ang kanilang paghihintay. Tahimik ang gabi. Walang kakaibang nangyayari. Ngunit makalipas ang ilang oras, may mumunting liwanag na lumitaw sa pagitan ng mga ugat ng puno. Nanlaki ang mga mata ni Don Arturo. Sa wakas ay nakita rin niya ang mga duwende. Maliit silang gumagalaw sa paligid. May ilan na tila nag-aalaga ng mga halaman.
May ilan namang nagdadala ng maliliit na basket. Hindi makapaniwala si Don Arturo. Totoo pala sila. At habang pinagmamasdan niya ang mga ito, lalo siyang nahumaling sa ideya ng pagkuha sa kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ng mga duwende ang kanyang presensya. Tahimik silang nagkunwaring walang napapansin. Nang makalapit ang isa sa mga batang duwende sa isang patibong, agad itong tumigil. Pinagmasdan nito ang bitag. Pagkatapos ay ngumiti. Mabilis itong bumalik sa kanilang pinuno. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ang isang kakaibang pangyayari. Unti-unting nagliwanag ang paligid ng punong balete. Hindi iyon nakakasilaw. Ngunit sapat upang mabalot ng mahiwagang ningning ang kagubatan. Nagtaka si Don Arturo. Ano iyon? Biglang nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Parang sumasayaw ang mga ito sa ilalim ng liwanag. Maya-maya ay may nakita siyang 10 duwende. Pagkatapos ay naging 20. Pagkatapos ay 50. At maya-maya pa ay tila daan-daan na ang nasa paligid. Nagulat ang mga tauhan. Hindi maaari. Ngunit ang totoo, hindi totoong dumami ang mga duwende. Isa lamang iyong ilusyon. Bahagi iyon ng sinaunang mahika ng kanilang lahi. Hindi malaman ng mga tao kung alin ang tunay. Ang bawat galaw ng mga duwende ay nagiging 10 anino. Ang bawat liwanag ay nagiging daan-daang kumikislap na anyo. Naguluhan ang mga tauhan. Hindi nila alam kung saan ilalagay ang kanilang mga kulungan. Hindi nila alam kung alin ang hahabulin. Samantala, ang mga tunay na duwende ay tahimik na nag-aalis ng mga bitag isa-isa. Parang laro lamang sa kanila ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng patibong ay nawala. Naitago na nila ang mga ito sa malayong bahagi ng kagubatan. Nang mapansin iyon ni Don Arturo, halos mapuno siya ng galit. Hulihin ninyo sila, sigaw niya. Agad na tumakbo ang kanyang mga tauhan. Ngunit habang sila ay sumusugod, biglang nagbago ang paligid. Ang mga punong dati nilang nakikita ay tila lumipat ng pwesto. Ang mga daan ay tila naglaho. Ang kagubatan ay naging parang isang malaking palaisipan. Hindi nagtagal ay nagkawatak-watak ang mga tauhan. Nalito sila sa kanilang direksyon. Ang iba ay nadapa. Ang iba ay bumalik sa pinanggalingan nang hindi namamalayan. At si Don Arturo mismo ay napunta sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya kilala. Pawisan siyang tumigil. Galit na galit siya. Ngunit kasabay ng kanyang galit ay unti-unti ring sumisibol ang takot. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang may mga kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng kanyang kayamanan. Samantala, sa ilalim ng balete, tahimik na nagmamasid ang matandang pinuno. Katabi niya si Ben. Matagumpay na naman tayo, sabi ni Ben. Ngunit hindi ngumiti ang matandang duwende. Ang taong alipin ng kasakiman ay nagiging mas mapanganib habang mas maraming pagkabigo ang nararanasan. Napaisip si Ben. At alam niyang tama ito. Dahil nang makabalik si Don Arturo sa kanyang bahay ng gabing iyon, hindi siya nagpakita ng pagsuko. Sa halip, gumawa siya ng isang mas mabigat na pasya. Kung hindi niya mahuhuli ang mga duwende sa pamamagitan ng mga bitag, sisirain niya ang mismong lugar na kanilang pinagtataguan. At ang kanyang susunod na plano ay maaaring magdala ng pinakamalaking panganib na haharapin ng Barrio San Marcelo.
Pagkatapos ng sunod-sunod na kabiguang naranasan ni Don Arturo, lalong umitim ang kanyang kalooban. Hindi na siya makatulog ng maayos. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang mahiwagang liwanag, ang mga duwendeng hindi niya mahuli, at ang kayamanang pakiramdam niya ay dapat ay nasa kanyang mga kamay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang kinakain ng kasakiman. Samantala, sa bahay ni Namang Isko, patuloy ang pagbuti ng kanilang pamumuhay. Hindi man sila naging mayaman sa isang iglap, naging sapat na ang kanilang ani upang hindi na sila magutom. Nakapag-ipon sila ng kaunting pera at nakapag-ayos ng ilang bahagi ng kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng mga biyayang iyon, hindi sila lubos na masaya. Alam nilang may panganib na papalapit at hindi sila nagkamali. Isang umaga, kumalat ang balita sa buong baryo San Marcelo. Nagpatawag ng pagpupulong si Don Arturo sa plaza. Nagtungo roon ang mga tao upang malaman kung ano ang mahalagang sasabihin nito. Kasama rin sa dumalo si Namang Isko, Aling Rosa, Ben, Lina at Nena. Nang makumpleto ang mga tao, tumayo si Don Arturo sa harap ng lahat. Malakas at malinaw ang kanyang tinig. Mga kababayan, may balak akong proyekto para sa ating baryo. Nagbulungan ang mga tao. Hindi karaniwan para kay Don Arturo ang gumawa ng bagay na para sa kapakanan ng iba. Magtatayo tayo ng bagong daan papunta sa kabilang bahagi ng kagubatan. May ilang natuwa. Ang iba naman ay naghintay ng karugtong. At dumating nga ang bahagi na ikinagulat ng marami. Upang maisakatuparan iyon, kailangan nating putulin ang matandang punong balete. Biglang natahimik ang buong plaza. Nagkatinginan ang mga tao. Maraming matatanda ang agad na nabahala. Ang punong balete ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng baryo. Marami ang naniniwalang hindi ito dapat galawin. Tumayo ang isang matandang magsasaka. Don Arturo, daan-daang taon na ang punong iyon. Marami ng salinlahi ang lumaki habang nakatayo pa rin iyon. Ngunit umiling lamang si Don Arturo. Isa lamang iyang puno. Mas mahalaga ang pag-unlad. Hindi kumbinsido ang karamihan. Ngunit dahil sa impluensya ni Don Arturo, may ilan ding sumang-ayon. Tahimik lamang si Ben habang nakikinig. Ramdam niya ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi talaga daan ang pakay ni Don Arturo. Ang tunay nitong layunin ay sirain ang tahanan ng mga duwende. Pag-uwi nila, agad niyang ipinabatid ang balita sa matandang pinuno. Nagtipon-tipon ang mga duwende sa ilalim ng balete. Hindi tulad ng dati, mabigat ang kanilang mga mukha. Tahimik silang nakinig habang nagsasalita si Ben. Nang matapos siya, ilang sandali ring walang nagsalita. Sa wakas ay tumayo ang matandang pinuno. Narating na natin ang panahong kinatatakutan namin. Napatingin sa kanya ang lahat. Kapag nawasak ang baleteng ito, mawawala rin ang puso ng aming tahanan. Naramdaman ni Ben ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi lamang pala basta puno ang balete. Ito ang sentro ng kanilang pamayanan. Ito ang pinagmumulan ng kanilang proteksyon. Ito ang tahanang minana pa nila sa maraming henerasyon. Kung mawawala iyon, mawawala rin ang kanilang katahimikan. Ngunit sa halip na magpadaig sa takot, nagpasya ang mga duwende na maghanda. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat sila. Pinatatag nila ang kanilang mga mahiwagang panangga. Inilipat nila ang mga batang duwende
sa mas ligtas na bahagi ng kagubatan. Naghanda sila para sa anumang maaaring mangyari. Samantala, nagsimula ng mag-ipon si Don Arturo ng mga manggagawang magpuputol sa puno. Ngunit hindi naging madali ang kanyang plano. Marami ang tumanggi. Ang ilan ay natatakot sa mga lumang alamat. Ang iba naman ay naniniwalang mali ang kanyang ginagawa. Dahil dito, napilitan siyang mag-alok ng mas malaking bayad. May ilan ding pumayag dahil sa pangangailangan. At habang papalapit ang araw ng pagputol sa balete, lalong tumitindi ang tensyon sa baryo. Isang gabi, nagtipon ang pamilya ni Mang Isko sa ilalim ng punong balete kasama ang mga duwende. Tahimik ang lahat. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa malalaking ugat ng puno. Tumingin si Mang Isko sa matandang pinuno. Hindi namin hahayaang masira ang punong ito. Nagulat ang ilang duwende, ngunit ngumiti ang kanilang pinuno. Maraming salamat. Tumayo si Mang Isko at tumingin sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga duwende. Ang lugar na ito ay hindi lamang tahanan ninyo. Tahanan din ito ng mga alaala ng aming mga ninuno. Tahanan ito ng kalikasan. Tahanan ito ng kabutihan na matagal nang namumuhay sa baryong ito. Tahimik na nakinig ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga duwende na hindi sila nag-iisa. May mga taong handang tumayo para sa kanila. May mga taong hindi kayang bilhin ng pera. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, tila muling lumakas ang loob ng lahat. Ngunit habang nangyayari iyon, may isang tauhan ni Don Arturo na nakatago sa malayo. Narinig nito ang bahagi ng kanilang usapan. Hindi man niya nakita ng malinaw ang mga duwende, sapat na ang kanyang nalaman. Kinabukasan, agad niya itong ibinalita kay Don Arturo. At nang marinig iyon ng mayamang negosyante, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas, nakumpirma niya ang kanyang hinala. May kaugnayan ang pamilya ni Mang Isko sa lihim ng punong balete. At dahil doon, hindi na lamang mga duwende ang kanyang haharapin. Pati ang pamilya ni Mang Isko ay balak na niyang hadlangan. Habang papalapit ang araw ng pagputol sa balete, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa lahat. At ang laban para sa kinabukasan ng Barrio San Marcelo ay magsisimula na. Mabilis na kumalat sa buong Barrio San Marcelo ang balitang balak ng ipaputol ni Don Arturo ang matandang punong balete. Sa bawat sulok ng baryo ay iyon ang pinag-uusapan ng mga tao. May mga natatakot, may mga naguguluhan, may mga nag-aalangan, ngunit higit sa lahat, marami ang nalulungkot. Sa loob ng napakaraming taon, naging bahagi na ng kanilang buhay ang punong balete. Dito naglalaro ang mga bata tuwing hapon. Dito nagpapahinga ang mga magsasaka kapag tanghaling tapat. Dito rin madalas nagkukwentuhan ang matatanda tungkol sa mga lumang panahon. Para sa marami, hindi lamang ito isang puno. Isa itong bahagi ng kanilang kasaysayan. Samantala, lalong naging abala si Don Arturo sa paghahanda ng kanyang plano. Nagdala siya ng mga kagamitan, karagdagang manggagawa at mga kariton na gagamitin sa pagkuha ng kahoy mula sa balete. Sa kanyang isip, wala nang makapipigil sa kanya. Hindi niya alam na habang abala siya sa kanyang paghahanda, may isa ring puwersang unti-unting nabubuo laban sa kanya. Isang gabi, inimbitahan ni Mang Isko ang ilang matatandang iginagalang sa baryo upang mag-usap-usap.
Nagtipon sila sa kanyang bahay. Naroon ang mga magsasaka, mangingisda, tindera, at iba pang mga taong matagal nang naninirahan sa San Marcelo. Tahimik silang nakinig habang nagsasalita si Mang Isko. Hindi lamang isang puno ang mawawala kapag natuloy ang plano ni Don Arturo. Tumango ang marami. Alam nilang may katotohanan ang kanyang sinasabi. Kapag pinabayaan natin ito, baka dumating ang panahon na wala nang natitirang bahagi ng ating baryo na hindi naaabot ng kasakiman. Natahimik ang lahat. Malalim ang naging epekto ng kanyang mga salita. Maya-maya ay tumayo ang isang matandang lalaki. Ako ay 80 taong gulang na. Lumaki ako sa lilim ng baleteng iyon. At ayaw kong makita itong mawala habang ako'y nabubuhay pa. Isa-isa ring nagsalita ang iba. Nagkwento sila tungkol sa kanilang mga alaala sa paligid ng puno. Tungkol sa mga panahong mahirap ang buhay, ngunit may pagkakaisa ang mga tao. Tungkol sa mga panahong mas mahalaga ang pagtutulungan kaysa sa pera. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, unti-unting nabuo ang kanilang pasya. Ipagtatanggol nila ang punong balete, hindi dahil sa alamat, hindi dahil sa takot, kundi dahil ito ang tama. Kinabukasan ay nagsimulang magkaisa ang mga mamamayan. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa plano ni Don Arturo. Nagulat siya nang makita ang dami ng hindi sumasang-ayon sa kanya. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kalakas ang suporta ng baryo sa matandang puno. Lalo siyang nainis nang malaman niyang si Mang Isko ang nangunguna sa panawagang protektahan ito. Talagang siya na naman, galit niyang sabi. Pakiramdam niya ay palaging hadlang sa kanyang mga plano ang pamilyang iyon. Samantala, sa ilalim ng punong balete, masayang pinagmamasdan ng mga duwende ang pagkakaisa ng mga tao. Hindi sila nakikialam ng hayagan, ngunit nakikita nila ang kabutihan sa puso ng mga mamamayan, at iyon ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Lumapit si Ben sa matandang pinuno. Sa tingin ninyo po ba ay sapat na ito? Tahimik na tumingin ang matandang duwende sa mga bituin. Kapag nagkaisa ang mga taong mabubuti ang hangarin, malaki ang kanilang magagawa. Napangiti si Ben. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Don Arturo na huwag pansinin ang pagtutol ng mga tao. Ipinaalam niyang itutuloy pa rin niya ang pagputol sa balete. Nagalit ang mga mamamayan. Marami ang pumunta sa plaza upang tutulan ito. Ngunit naging matigas ang ulo ni Don Arturo. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang hangarin kaysa sa damdamin ng buong baryo. At dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Maaga pa lamang ay nagsimula nang dumating ang mga manggagawang inupahan ni Don Arturo. Bitbit nila ang kanilang mga kagamitan. Kasunod nila ang ilang tauhan ng negosyante. Habang papalapit sila sa kagubatan, unti-unti ring nagtipon ang mga mamamayan ng San Marcelo. Naroon sina Mang Isko, naroon si Aling Rosa, naroon sina Ben, Lina at Nena. Naroon din ang maraming taong ayaw masira ang punong balete. Tahimik silang tumayo sa harapan ng daan. Walang sigawan, walang gulo. Ngunit matatag ang kanilang pasya. Hindi sila aalis. Pagdating ni Don Arturo, nagulat siya sa kanyang nakita.
Hindi niya inaasahang ganoon karaming tao ang haharang sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Galit niyang tanong. Humakbang si Mang Isko. Hindi namin kayo papayagang sirain ang punong ito. Lalong nagdilim ang mukha ni Don Arturo. Wala kayong karapatang pigilan ako. May karapatan kaming ipagtanggol ang aming baryo. Nagkatitigan ang dalawa. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Sa ilalim ng punong balete, lihim na nagmamasid ang mga duwende. Alam nilang darating ang sandaling ito, at alam nilang malapit nang magpasya ang kapalaran ng kanilang tahanan. Ngunit habang nakaharap si Don Arturo sa mga mamamayan, may isang bagay na hindi niya napansin. Mula sa malalim na bahagi ng kagubatan ay may paparating na isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang balbas, simple ang kanyang kasuotan, at may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Tahimik siyang naglalakad papunta sa lugar ng pagtitipon. Wala pang nakaalam kung sino siya. Ngunit ang kanyang pagdating ay magdadala ng katotohanang magpapabago sa lahat. At iyon ang magsisimula sa huling yugto ng laban para sa punong balete ng Barrio San Marcelo. Tahimik ang buong Barrio San Marcelo habang magkaharap ang mga mamamayan at ang pangkat ni Don Arturo sa paanan ng matandang punong balete. Walang gustong umatras. Walang gustong sumuko. Nakatayo sa unahan si Mang Isko kasama ang kanyang pamilya. Sa likuran nila ay ang mga taong handang ipagtanggol ang puno na matagal nang naging bahagi ng kanilang buhay. Sa kabilang panig naman ay si Don Arturo at ang kanyang mga tauhan. Mabigat ang tensyon sa paligid. Tila naghihintay ang lahat kung ano ang susunod na mangyayari. At sa gitna ng katahimikang iyon, dumating ang matandang lalaking naglalakad mula sa malalim na bahagi ng kagubatan. Isa-isa siyang nilingon ng mga tao. Hindi siya kilala ng karamihan, ngunit may kakaibang awtoridad sa kanyang presensya. Huminto siya sa gitna ng magkabilang panig. Tumingin siya kay Don Arturo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Isko. At sa wakas ay tumingin siya sa napakalaking punong balete. Tahimik na tahimik ang paligid. Pagkatapos ay nagsalita siya. Napakatagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Lumapit si Don Arturo. Sino ka? Ngumiti ang matanda. Isa lamang akong tagapagbantay ng mga lihim ng kagubatan. Napakunot ang noo ni Don Arturo. Hindi niya nagustuhan ang sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, nagpatuloy ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas, may isang pangakong ginawa sa lugar na ito. Napatingin si Ben sa matanda. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang pamilyar ang boses nito. Parang narinig na niya ito noon. At maya-maya ay napagtanto niya ang katotohanan. Ito ang matandang duwende. Ngunit ngayon ay nasa anyong tao. Hindi nagsalita si Ben. Nauunawaan niyang may dahilan kung bakit ito nagpakita sa harap ng lahat. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang pagsasalita. Ang lugar na ito ay pinagpala hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kabutihan ng mga taong naninirahan dito. Tahimik na nakinig ang mga mamamayan. Sa loob ng maraming henerasyon, may mga taong nag-alaga sa kalikasan. May mga taong tumulong sa kapwa. May mga taong piniling maging mabuti kahit mahirap ang buhay. Napatingin siya kina Mang Isko.
At ang pamilyang ito ay isa sa mga nagpatuloy ng kabutihang iyon. Napayuko si Mang Isko. Hindi siya sanay na purihin, ngunit dama niya ang sinseridad ng matanda. Pagkatapos ay humarap ang matanda kay Don Arturo. At ikaw, malamig ang kanyang tinig. Napakarami mo nang tinanggap na biyaya sa buhay. Ngunit sa halip na magpasalamat, lalo kang naging sakim. Hindi agad nakasagot si Don Arturo. Pakiramdam niya ay may kung anong bigat sa bawat salitang kanyang naririnig. Akala mo ang kayamanan ay kapangyarihan. Akala mo ang lahat ay maaaring bilhin. Ngunit may mga bagay na hindi kailanman mapapasa iyo sa pamamagitan ng pera. Tahimik ang lahat, maging ang mga tauhan ni Don Arturo ay hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, tila nakita nila ang kanilang amo sa ibang paraan. Nagpatuloy ang matanda. Tingnan mo ang mga taong nasa harapan mo. Napalingon si Don Arturo. Nakita niya ang mga mamamayan ng baryo, mga magsasaka, mga mangingisda, mga tindera, mga matatanda, mga kabataan. Lahat sila ay magkakasama. At lahat sila ay handang ipagtanggol ang isang bagay na mahalaga sa kanila. Unti-unting bumalik sa isip ni Don Arturo ang kanyang kabataan. Naalala niya ang panahong mahirap pa lamang ang kanilang pamilya. Naalala niya ang kanyang ama na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katapatan. Naalala niya ang kanyang ina na laging tumutulong sa mga kapitbahay. Matagal na niyang nakalimutan ang mga alaalang iyon. Matagal na niyang kinalimutan kung sino siya noon. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng hiya. Tahimik siyang yumuko, walang nagsalita, walang gumalaw. Maya-maya ay narinig ng lahat ang kanyang tinig. Mahina, pagod, at puno ng pagsisisi. Tama kayo. Nagulat ang mga tao. Hindi nila inaasahan ang kanilang maririnig. Napakalayo na ng narating ng aking kasakiman. Napaluha ang ilang matatandang nakakakilala sa kanya mula pa noong bata siya. Patuloy siyang nagsalita. Akala ko ang pagyaman ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ngunit habang dumarami ang aking kayamanan, mas lalo naman akong nawalan ng kapayapaan. Tahimik siyang lumingon sa punong balete. Pagkatapos ay tumingin sa mga tao. Hindi ko na itutuloy ang pagputol sa puno. Nanlaki ang mga mata ng marami. Maya-maya ay nagsimulang marinig ang mga buntong hininga ng kaginhawahan. Ang iba ay napangiti. Ang iba naman ay napaluha sa tuwa. Nabunutan ng tinik ang buong baryo. Lumapit si Mang Isko kay Don Arturo. Hindi siya nagsalita ng masasakit na salita. Hindi rin siya nagalit. Sa halip ay iniabot niya ang kanyang kamay. Ilang sandaling tumingin doon si Don Arturo. Pagkatapos ay tinanggap niya ito. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagkaroon ng tunay na pagkakasundo sa pagitan nilang dalawa. Nang sandaling iyon, isang banayad na hangin ang umihip sa paligid ng punong balete. Kumikislap ang mga dahon nito sa ilalim ng liwanag ng araw. At bagamat hindi ito nakita ng karamihan, napansin ni Ben ang maliliit na liwanag na sumasayaw sa pagitan ng mga sanga. Ang mga duwende. Masaya silang nagdiriwang. Masaya silang nakitang nailigtas ang kanilang tahanan. Lumipas ang mga buwan.
mas lalong umunlad ang Barrio San Marcelo, ngunit hindi dahil sa mahika. Umunlad ito dahil sa pagkakaisa ng mga tao. Naging mas masagana ang mga bukirin, mas dumami ang nagtutulungan, mas naging malapit ang mga magkakapitbahay. Si Don Arturo ay nagbago rin. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang makatulong sa baryo. Nagpagawa siya ng mga balon, nagpaayos ng mga daan, at tumulong sa mga pamilyang nangangailangan. Hindi man niya mababawi ang lahat ng kanyang pagkakamali, sinikap niyang maging mabuting tao. Samantala, ang pamilya ni Mang Isko ay patuloy na namuhay ng simple. Hindi sila naging pinakamayamang pamilya sa baryo, ngunit naging sapat ang kanilang kabuhayan. May pagkain sa hapag, may kapayapaan sa puso, at may pagmamahalan sa loob ng tahanan. Minsan, tuwing gabi, bumibisita si Ben sa punong balete. Doon niya nakikita ang kanyang mga kaibigang duwende. Tahimik silang nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. At sa tuwing aalis siya, palaging may paalala ang matandang pinuno. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto. Hindi rin salapi, kundi ang kabutihang ibinibigay mo sa iba. At iyon ang aral na hindi kailanman nalimutan ng mga tao sa Barrio San Marcelo. Mula noon, ang kwento ng mga duwendeng tumulong at nagpayaman sa isang mahirap na pamilya ay naging alamat ng baryo. Ngunit para kina Ben at sa kanyang pamilya, hindi iyon alamat. Isa iyong katotohanan. Isang paalala na ang kabutihan ay laging may bunga. At nasa likod ng bawat biyaya, may pusong marunong magmahal, tumulong, at magpasalamat. Wakas.